Baba na naman nga po si Bitcoin ngayon, no? Akala ko pa-breakout na siya. Yan, nag-69,000 na naman. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin ano ba yung pwedeng mangyari na sumunod, and also ano ba yung magbibigay nating tip para sa mga gustong mag-trade ngayon, especially sa cryptocurrency na medyo pababa ulit siya ngayon, no? Kaya naman panoorin nyo ng buo ang video na ito. So ngayon guys, wala nang patumpik-tumpik pa, is i-analyze na natin itong si Bitcoin. As I mentioned in my last video na nagiging resistance talaga ni Bitcoin yung tinatawag natin na range of 70,000 to 73,000 levels. Ito po no, yung resistance levels na ito na every time it reach or it hit the 70,000 levels, makikita natin there are selling volumes, no? There are sellers, no, na nagbebenta dito sa range na ito. Kahit hindi tayo gumamit ng special indicator or kahit ano pa mang oscillator yan or technique strategy, makikita natin dito through the price action and the moving averages na makikita natin dito na pa-decline ulit siya. Ngayon, ang sinabi ko nga sa last video ko na yang kasing mga 60,000 70,000, those are again psychological support and resistances. Those are psychological levels na ibig sabihin bumitaw na naman siya sa 70,000. Ayan, 69,000 nga as you can see. Makikita natin dito na possible siyang bumaba short term. Okay, kasi ang tinitignan natin dito one day time frame, pero if we look at it on this perspective, pa-uptrend pa rin naman siya, no? Medium term. Pero sa ngayon, if we zoom it, actually, medyo nag-hold pa siya doon sa 69,000, no? Ang kailangan lang talaga sa Bitcoin ngayon, no, in this particular update na masasabi ko sa inyo, kung talagang gusto niyo umangat si Bitcoin, syempre dapat may pumasok, no, ng mga new investors diyan, no, talagang yung mga whales, pumasok sila. Pero sa ngayon, makikita natin na mas mahina ang buyers sa ngayon po, yung present, ayan, no, this week na tumaas nga siya pero humihina yung mga buyers dito, na ang nangyayari, nagkakaroon ng panic selling, nagkakaroon ng selling pressure, no, and I'm sure na merong mga fundamental driven factors kung bakit na naman bumababa si Bitcoin ngayon, no. Hindi natin alam, tukoy, kung ano yun. Pero syempre, hindi nyo alam, baka may mga insider trading na, uy, magbenta ulit kayo, no, sa 73,000 levels, di ba? I-dump nyo ulit yan. And ano mapapayo natin, no? So, syempre, number one, you study the market movements. You study the market itself, no? Ano ba yung nagiging galaw nito sa ngayon at ano yung magiging long-term and short-term strategy mo, di ba? So, halimbawa, kapag ka long-term investing ka, 'di ba? Ibig sabihin nun, talagang imbak ka lang ng imbak, buy ka lang ng buy habang bumababa. Sabi nga nila, parang dollar cost averaging. Or number two, sa short-term trading naman is pwede kang let's say example lang po, no, mag-sell short pero sa tamang timing. No, kasi nga hindi tayo kung trading ang ginagawa mo, short-term buying and selling, hindi ka pwedeng maging impulsive ng agad-agad, buy ka kaagad, nakikita mong bumababa, 'di ba? Pagka nag-buy long ka or either sell short, so you really need to again study first, do your homework before you enter a particular trade. Kasi nga makikita natin in the past particular, 3 to 5 days bumababa siya, today tataas siya. Alam mo 'yon, nagiging volatile ang galaw po ng Bitcoin. And with that being said, syempre yung mga ibang cryptocurrencies such as example in my watch list, halos ganun din. Sumusunod kay Bitcoin yung galaw nung ibang mga cryptos na tinitignan ko. So again, ang isa pang lesson dito guys, kung medyo magbo-broad topic tayo, yes, Bitcoin dapat ang pinaka, tinitignan para siyang index sa crypto market. But again, this is the lesson that I wanna impart to you in this video, na there are cryptocurrencies who follow Bitcoin, but there are also cryptocurrencies that don't exactly copy, exactly going the move, of Bitcoin. So ibig sabihin nito, may mga cryptocurrencies, in Tagalog, may mga cryptocurrencies na sumusunod sa Bitcoin, but also you should understand na hindi porket tumaas ang Bitcoin, tataas na rin itong crypto na to. Hindi porket bumaba yung Bitcoin,
bababa automatically yung crypto na to. So again, ayan nga yung key point, no? Yan nga yung mga also dapat nating aralin. Yan nga yung dapat na mas dapat pa nating pag-aralan, no? Kung gusto niyo gumaling sa trading, yun ang kailangan yung hanapin. Sinasabi ko na nga na kailangan yung hanapin sino yung mga crypto na sumusunod sa Bitcoin, okay? With highly correlation or correlated siya sa Bitcoin, but also there are cryptocurrencies that exactly opposite na galaw ng Bitcoin. So that is the challenge for us traders, investors, that we should know all of those techniques, strategies sa pagte-trade. So kaya naman sa ngayon, you should be very careful, okay, dahil nagiging volatile ang market. Number 2, kailangan nating maging mag-aral talaga, no? Kailangan nating maging maalam sa mga trading decisions, no? And syempre, number 3, wag kang papasok sa trade na hindi mo naman talaga alam or hindi mo inaral. Kasi syempre, parang sugal nga yung ginagawa mo kung ganun yung mindset, values, beliefs, and principles no sa trading, yung disiplina mo, wala. So, entry ka lang ng entry. Eh, sir, mura siya ngayon, bumaba siya ngayon, no? 'Di ba? From 73,069 na lang. Okay na ba 'yan? 'Di ba? Para nakita lang nila yung price difference na medyo bumaba, o trade agad. Mali yung ganon. So kaya sa panahon ngayon, so nakikita natin, syempre long term naniniwala naman tayo aangat si Bitcoin, but short term ang pinag-uusapan natin. If we look at it on the, again, parang ganyan, no? Short term perspective, mas malakas dito yung selling pressure na dahil nga, again, kakagaling lang niya sa 70,000 levels. Sa 72, sa 73,000 na makikita natin dito. After that, after niya umangat, pababa na ulit. 'Di ba? Bumaba na ulit, pababa na ulit ng pababa. And that is something we cannot avoid. Na syempre, kung ikaw yung taong sa baba nakabili, syempre dito ka rin magbebenta, 'di ba? Trading psychology, o kaya nga bumababa talaga. Kasi nga there are massive sellers, there are massive selling pressures na meron dito sa, again, 70,000 to 73 levels na ito. Okay? So, kaya naman, it's either sa yan, guys, no? Hindi ko kayo ni kahit mag-buy long, sell short, no? Depende sa inyo. I just gave an idea, an insights, no? Kung sa tingin ko dito, pwede pang bumaba, no? After niya mag-consolidate dito, pero masyadong mahina, no? Yung consolidation, kahit tignan natin niya sa volume. Pero, ganun talaga, syempre, pataas, bumababa, no? Ang goal lang natin mga traders dyan is bago siya tumaas or bumaba, andun ka na. Okay? So sana guys, marami kayong natutunan dito sa video nito, no? Follow for more contents like this, no? Every week tayo niyan, crypto analysis.